So yun mga kagulay, sa magandang umaga at welcome back nga pala ulit dito sa aking channel. So yun mga kagulay, dito nga po pala ako sa aking sitawan. At andito po ako sa aking sitaw na bago. So dala ko po ngayon mga kagulay yung ating soil tester. At ipapakita ko sa inyo yung ating area kung ano nga ba ang pH level niya. So bali mga kagulay, papakita ko rin po sa inyo yung aming ginagamit sa pagkontrol ng aming mga dahon. So medyo marami kasi nakakita pagka nag-post ako sa FB tsaka dito sa aking channel na yung aking tanim daw na sitaw ay tabal na. O sabi nila masyadong madahon. So ngayon mga kagulay, papakita ko sa inyo yung aming ginagamit na pang-control na pwede natin gamitin. Kung sakaling sa ibang gulay nyo ay napapansin nyo na parang puro dahon lang siya, wala na po siyang masyadong nilalabas na pamulaklakan. So hindi lang po masyadong makita sa aking mga picture. At siguro nangingibabaw yung mga dahon pagka tinignan nila. Kaya medyo marami nakakapansin na akala nila puro dahon na lang ang nangyari. So papakita ko sa inyo yun mga kagulay at papaliwanag ko kung bakit ganito yung aming ginagawa. At syempre sa paggamit ko ng Growers Bet 1000 Plus ay talagang malaki tinipid namin sa abono, pero napakaganda po ng kanyang naging resulta. So dito mga kagulay, inaktual ko lang din naman yung paggamit ko ng Growers Bet na talagang maganda sa ating mga gulay. Tayo naman mga kagulay ay hindi naman tayo bias sa mga lason na yan, sa mga sinasabi natin sa paggamit, kasi gusto ko talaga na makatulong sa iba nating maliliit na farmers. Ayoko po makasira, kaya sinisigurado ko po yung aking talagang nilalabas ng mga video sa aking channel tsaka sa Facebook. So hindi po natin hangad na makasira. Hindi naman po natin hangad na marami tayo maging view sa ating mga channel, sa ating mga ginagawang video sa Facebook. So syempre mga kagulay, gusto ko lang din na ma-share at may paliwanag sa inyo kung ano nga ba ating mga dapat gawin, at hindi rin po naman basta-basta yung ating pagpapaliwanag dito. So yung iba kasi na nagko-comment na hindi nila maintindihan or puro salita daw ako. Siyempre sa akin naman, gusto ko lang naman talagang maipaliwanag sa inyo, lalo sa mga baguhan. So sa mga expert naman, okay lang naman din na mag-comment kayo, baka may mali ako nasabi o kung ano ba yung opinion nyo sa aming mga ginagawa. So bali sa experience ko at sa aming ginagawang step by step dito sa aming mga gulay, okay naman nagiging resulta at ala naman kami nagiging problema. At napaparami namin ng maganda yung aming mga tanim pagka ito ay namunga. Simula nung pagkagamit natin ng ating Growers Bet 1000 Plus, dahil ito nga po ay meron po 7.4 alkaline. Wala ko yung ating soil tester sa mga hindi nga po nakapanood nito kung paano gamitin. Meron po tayong video dyan na lilitaw sa taas, at yun, mapapanood nyo po yung aking paliwanag din dito kung paano natin malalaman kung acidic yung ating mga area. So bali mga kagulay, titest ko itong aking area na to kung bakit din na sobrang tipid namin sa abono ngayon, hindi masyadong malakas. Meron po ang previous video na pinaliwanag ko doon kung ano ba epekto ng acidic at saka ng sobrang alkaline. So bali, ang gagawin ko lang muna ngayon mga kagulay, i-test ko lang muna itong ating area para malaman natin yung pH level nito, para may idea kayo kung maganda pang gamitin itong Growers Bet 1000 Plus. So syempre hindi pa rin natin maiwasan na medyo magduda tayo, akala ng iba tubig lang. So may palatandaan naman dyan. So ako naman kasi to see is to believe. Kung makikita ko maganda, may i-recommend ako siya. Pero kung makikita ko siya na wala naman siya epekto at magiging gastos lang sa ating mga gulay, hindi ko na mailalabas to at hindi ko advice na gamitin. So ayun, so alam nyo naman yung ating mga video naman dito sa aking channel at saka sa Facebook na ina-upload, lahat naman yun sigurado ako nakakatulong. Talagang sa actual na paggamit ko, talagang nasubukan namin. So bago ko ilabas yung mga video na yan. At yun nga mga kagulay, ito na yung ating area ngayon. At ito na po yung aking sitaw. So akala nyo puro dahon lang siya. Ayan. So ayan po yung kanyang mga pamulaklakan. Ayan, hindi lang po masyadong makita pagka nag-picture tayo kasi talaga nangingibabaw yung mga dahon. Mga kagulay, meron na kami ina-apply dito sa aming sitawan na to para lumiit po yung dahon at hindi na po siya masyadong lumapad. At para makontrol namin yung kanyang paglapad ng dahon. So bali mga kagulay, ganoon yung aming ginagawa dito. Siyempre mga kagulay, pagka tayo naman ay magtatanim, step by step, mas maganda po yung ating magiging resulta sa pag-aalaga pagka ginamitan po natin
At hindi po basta gamit lang tayo ng mga abono at saka mga insecticide at mga foliar. So ngayon, test natin yung ating alkaline level, yung pH level nitong area. Kung gaano nga ba kataas, kung ito ba ay nasa neutral. Siyempre, meron po tayong paliwanag dyan pagka sobrang acidic, o kung ano bang kanyang mga hindi nakakain pagka acidic yung ating mga area. At siyempre, yung ating pagka sobra naman po sa alkaline, so may epekto rin po yan. Ayan. So, makikita nyo mga gulay, nasa 6.0. So, ibig sabihin po, nasa neutral po tayo. At syempre, sa ating paggamit nga ng Growers Bet 1000 Plus, unti-unti niya napapabalik sa alkaline yung ating mga area. Ayan. So, try natin sa ibang area kung ganun din. So, pansin din naman namin mga kagulay na talagang tumipid kami sa abono. Pagka ganun po mga kagulay at nasa neutral yung ating area, malaki po talaga yung magiging tipid natin sa abono. So, pagka acidic po kasi yung ating area, kahit anong bagsak natin na abono, hindi po ma-absorb ng ating mga tanim na gulay. So, test natin dito kung ano ba ang reading niya. Ayan, so makikita nyo, 6.5. Kaya mga kagulay, kahit madalang kami mag-apply ng abono dito, napakalalapad po ng mga dahon. Kahit mga abono, na-absorb niya ng maganda. So, ayan po yung mga bunga niya. So, dito, testingin ulit natin dito, para may ideya kayo. Ayan. Maganda po yung Growers Bet 1000 Plus. Kita nyo, nasa 6.5. Kaya advisable ko na gamitin nyo ito sa inyong mga area. Lalo na sa mga bata po natin mga gulay. Sa mga maliliit. So, tama-tama ng pag ina-apply natin sa ating mga gulay, bukod dun sa napapakapal niya na yung ugat, napapataba pa po niya o napapabalik niya sa alkaline yung ating mga area. So, ayan, 6.5. Try ulit natin dito kung ano pa yung magiging reading nya. So, ayan. Ayan, so makikita nyo mga gulay, 6.0. So, nasa neutral lang po ang ating area. Kahit saan po tayo tumusok, nasa neutral lang. Kaya lagi kong sinasabi sa inyo, sobrang tipid ko noon nakagamit po ako ng Growers Bet 1000 Plus dito sa aming mga gulayan. Mga gulay, yung aming ginagamit pang control para naman mapaliit yung ating mga dahon. Mga gulay, andito na yung ating ginagamit na foliar fertilizer. So hindi po ito yung Growers Bet 1000 Plus. Iba po ito. So bali mga gulay, ito po yung aming ginagamit pagka nangungontrol kami sa paglapad ng dahon at saka sa mga para mas tumibay pa yung mga pamulaklakan niya. So yung aming ginagamit na foliar fertilizer, so ito po ay ninulusaw. So ito po mga gulay yung Triple 18 na sinasabi. So kulay green po ang kanyang kahon. So pagka napapansin po namin mga kagulay na tumatabal yung aming mga sitaw, lalo na kailangan na mag-harvest, malalapad pa rin. So pagka kasi inabutan na tayo ng pare-harvest itong ating mga tanim, tabal na po talaga yon. So yung sa akin naman mga kagulay, nakapag-apply na nga ako nito ng Triple 18. So alternate po yung aking pag-apply. So dito ang paliwanag ko dito mga kagulay, unang-una dito sa kanyang potassium. Para siyang abono na Triple 14. So ito, direct nga lang itong ina-apply sa ating mga gulay para mas ma-absorb ng ating mga talbos at saka mga bulaklak. Siyempre alam ko meron magko-comment dyan na foliar din pala ina-apply ko kung bakit paano makukontrol nito yung ating pagdahon ng ating mga gulay. So yun lang sa experience ko, kailangan bago first harvest, mag-spray na po ng Triple 18. Kaysa mag-abono po tayo, mas maganda kung i-spray na lang po natin para po mag-direct na po ito sa bulaklak at saka sa dahon. So pagka sa lupa natin in-apply yan, maaari pong magkaroon ng problema sa ating mga dahon, maglagas agad ito kahit wala pa sa hustong edad niya or wala pa sa kanyang katandaan. Kaya nagtataka sigurado yung iba sa mga makakanood nito kung bakit nga ba ito yung ating ina-advise na gamitin pagka tumatabal po yung ating mga gulay. So dahil po yan dito. So number 18 siya, ibig sabihin hindi naman po siya kailangan na mangontrol tayo dahil mababa lang ang potas niya. So kahit madalas po natin gamitin ito o 2 beses sa linggo, pwede po nating i-apply.
So makikita nyo rin naman dito yung nitrogen tsaka phosphorus niya. Hindi pa rin po mawala yan, kaya naka-alternate po tayo dito sa foliar na to kasi mataas po yung nitrogen tsaka kanyang phosphorus. So sana mahanap nyo itong gantong foliar na ginagamit namin, lalo na pag kami edad na yung aming mga gulay. So sa growers bet naman mga kagulay, ma-advisable po siyang gamitin sa ating mga maliliit pa lang para at least doon tatama na po sa may lupa at mapabalik na nga po natin sa alkaline yung ating mga area. So ngayon papaliwanag ko naman sa inyo sa pag-aalaga namin. So paano ba ang step by step nun. So syempre mga kagulay, pagkatatanim pa lang ating mga gulay at maliliit pa to, kailangan po natin sa abono ay 16-20-0. Bakit? Kasi mga kagulay, yung 16-20-0 ay para po ito sa dahon at sa kanyang ugat. So kailangan dapat nakasiro po yung ating mga dulong number para po hindi po dumilaw yung ating mga tanim at manigas yung kanyang talbos. So yun yung abono talagang ina-advise ko palagi na gamitin sa ating mga gulay, yung 16-20-0. Hindi katulad ng ibang abono na maglalakas agad tayo, so may pagkabigla yun sa ating mga tanim. Pagka nakapagbagsak na kayo, pag tinabunan na ang ating mga puno ng ating mga tanim, tsaka nyo po isprayan ng Growers Bet 1000 Plus. So para tumama po ito sa ating mga lupa, lalo pagka malilit pa lang yung ating i-sprayan. So yun, dahil nasubukan nga namin at lagi kong ina-advise na gamitin nyo para po bumalik po sa pagka-alkaline yung inyong mga area at tumipid po kayo sa pag-aabono. Growers Bet 1000 Plus, hindi naman po totally talaga sinasabi na wag na tayong gagamit ng mga lason at hindi na po tayo mag-aabono. So kailangan pa rin po natin mag-apply ng insecticide at saka ng abono. So hindi po totally na sinabi wag na tayong gagamit pagka tayo po ay nakabili ng Growers Bet 1000 Plus. So ang ibig sabihin lang po dito ay mapapatipid po tayo sa pag-abono at syempre sa ating mga ginagamit ng mga lason, hindi na po tayo madalas makakapag-apply nito dahil malinis po yung ating mga area dahil nga itong ating Growers Bet 1000 Plus ay meron sa insect repellent. So syempre pagka nakita nyo na ang gulay nyo sa paggamit ng Growers Bet medyo lumalapad na yung dahon, katulad niya dito sa akin na akala nila hayaan ko lang na ganun na malapad yung kanyang mga dahon, pero hindi, kasi okay lang napakapalin natin yung mga sanga, mga talbos niya, kasi doon talaga lalabas yung mga pamulaklakan niya. Pagka manipis po yung ating kung manipis naman po maging talbos nitong ating mga sitaw, konti lang po yung kanyang lalabasan ng mga pamulaklakan. Malapad yung dahon at makapal naman na at talagang makikita nyo talaga sa balag na halos sarado na. Kailangan na natin gumamit ng pang-control, Rifle 18, na pampaliit ng dahon at siyempre bukod doon, pampakapit na rin ng bulaklak. So gumagamit ako nito, medyo mababa ang presyo lang naman din to, pero hindi pa rin po ako nagpapawala ng Growers Bet 1000 Plus kasi talagang pinang-alternate ko lang to para maging balance yung kanyang paglapad ng dahon. At yun nga mga kagulay, hanggang dito lang ang aking video at ako yung magpapaalam na sana yung ating video na to meron po rin po tayo na tulungan o nakapagbigay po tayo ng konting kaalaman sa pagtatanim ng mga gulay.